Everyone, this is again your registered social worker, Micah Disalanyasin. So, ang pag-uusapan naman natin for today is about Robert K. Merton's modes of adaptation. So, I think na-post ko na to doon sa TikTok ko yung PPT, pero hindi ko siya na-discuss. Pero since nga gusto nyong i-discuss ko to and maraming nagtatanong ba't hindi na daw ako nagpo-post, I will give this to you as my gift. So, thank you so much for the 2K plus on YouTube and also for 12,000 plus on TikTok. So, without further ado, let's now proceed on the modes of adaptation PPT. So, pinakaunang-una sa lahat, syempre, before kayong mag-aano ng kung ano-anong theories or mga concepts in social work, dapat kilala nyo muna kung sino yung gumawa ng theory na yon. Kung tinatanong nyo kung lumalabas yung pangalan nila sa board exam, oo, lumalabas ang mga pangalan nila. Minsan pa nga iniiba nila yung middle name, iniiba nila yung or wrong spelling nila. So, it's very important for you to know who is the theorist or sino yung may-ari ng concept or anything perspective. And also, dapat alam nyo din yung spelling ng pangalan nila. Hindi naman necessary na kailangan yung tandaan kung kailan sila pinanganak, December 23, hindi ganon. Ano lang, dapat yung mga basic lang na information sa kanila, like pangalan nila, kung ano yung theory nila. So, si Robert K. Merton, ang sa kanya is yung, ano nga ba ulit yun? Isa daw siyang American sociologist. So, clue nyo na yan, American sociologist. Pero hindi naman lumalabas sa board exam na ano siyang sociologist. American, Canadian, hindi naman ganon. Pero binibigay nila na clue yung mga ganyan. American, Canadian, Korean, mga ganyan. Siya daw yung nag-develop ng strain theory. And yung strain theory kasi, which is yung Anomie theory in 1938, nandoon yung modes of adaptation. So, ang main idea or ang focus ng modes of adaptation is yung society daw is ini-encourage niya yung tao na ma-achieve culturally yung approved goals, examples yung mga wealth, yung kayamanan natin, yung education at saka yung success. Pero hindi lahat or not everyone has equal or hindi lahat is may equal access sa legitimate means like yung education, employment, and opportunities. Kaya nagkakaroon tayo ng modes of adaptation. So, kapag daw may gap between sa goals at saka sa means kung paano yun makukuha ng isang tao, yung tao daw is mag-a-adapt siya ng iba't ibang mga bagay. So, yun yung tinatawag nating modes of adaptation. Mga modes na ina-adapt ng isang tao para magamit niya or magawa niya yung isang bagay. Okay? So, ang formula natin ngayon is cultural goals plus institutional means and then magkakaroon na tayo ng modes of adaptation. So, para mas maintindihan natin, baba tayo dito sa isa. Meron tayong tinatawag na 5 modes of adaptation. Pinakaunang-una sa lahat is yung conformity. So, ano ba yung tinatawag nating conformity? Meaning, positive to. Bakit? Yung sa mode of adaptation kasi, positive to neutral to negative. So, ganun yung setup natin. So, conformity meaning conforming. Like, umuoo ka na lang. Okay? So, parang kapag may binigay sa'yo, okay. Kapag may pinagawa sa'yo, okay. Yun yung conformity, di ba? Yun yung conforming. So, positive siya kasi umuoo ka na lang. Meaning, eto yung ano niya. A person accepts society's goal or yung tao daw is tinatanggap niya yung goal ng society at saka gumagamit siya ng legitimate means para ma-achieve yung mga bagay na yun. This is the most common mode. Okay? Yan yung clue nyo. Ito yung pinaka-most common mode. Ito kasi is kapag yung tao daw is, for example, sabi ng society is, di ba, ito, a social work student studies hard. Yung social work student daw is nag-aaral siya ng mabuti, gagraduate siya, tsaka mapapasa siya sa swele, and then magiging RSW siya through honest effort. Kumbaga, yung normal way or yung normal goal ng isang tao is conformity talaga. Para siyang, okay, kailangan ko tong gawin para magawa ko to and then ma-achieve ko to. So, parang ganun, yung cycle siya na normal days. Okay? Other example naman, studying for board exam. Instead na mangopya ka, hindi. Magsastudy ka talaga sa board exam para pumasa ka. Okay? Working honestly. Kumbaga, nagtatrabaho ka ng marangal. Saving money legally. Emphasis natin dito legally, honesty, kasi eto yung positive. Yung conform, sinusunod mo kung ano yung rules ng society, sinusunod mo kung ano yung mga patakaran sa mundo.
Okay? Starting a legitimate business. Basta, ang overall na explanation ng conformity is more likely positive talaga siya. Kung ano yung ginagawa ng society, ano yung ginagawa ng karamihan, yun yung ginagawa mo. In a positive way. Okay? So, dito naman tayo sa number 2. So, number 2 naman, eto na. Eto na yung medyo kasalungat ng conformity kasi number 2 is innovation. Ano ba yung innovation? Kung pakikinggan nyo siya, para siyang napaka-positive naman niya, si mag-innovate siya. Wrong. Kasi check yung goal niya, pero yung means or yung paggawa niya parang X. So, yung person daw or the person, tinatanggap niya yung society's goal. Tinatanggap niya yung goals ng society, or kapag sinabing mag-aaral ka, mag-aaral ako, okay, mag-aaral ako. Pero, nire-reject niya yung legitimate means at uses illegal or unethical method. Ang clue nyo sa innovation is nag-innovate siya, 'di ba? So, kapag nag-innovate ka, instead na mag-follow ka, conformity kasi, fina-follow mo yung society's goal. Kumbaga, mabait ka, and then honest ka, tapos legally, honesty. Eto hindi, illegal yung sa innovation. Kaya siya, negative siya. Opposite siya ng conformity. Kasi even though, positive naman, tinanggap mo naman yung goal ng society, pero gumagamit ka ng mga pinagbabawal na technique. Okay? Pinagbabawal na technique. Emphasis on the pinagbabawal na technique kasi nandito, illegal or unethical method. Example niya is selling illegal drugs para maging mayaman. Tinatanggap mo naman na para maging mayaman ka, kailangan mong magpursige. Pero yung pagpupursige na yon, magtitinda na lang ako ng droga. So, parang ganon. Corruption. Tama naman, para magkapera ka, kailangan mong kumita. Pero in a bad way. Kasi nagiging corrupt ka na. I'm not talking on the other politicians, pero most of our politicians are corrupt. So, Cinderella wear the shoes. Okay? Fraud naman is yung paggawa talaga ng mali or yung panloloko. Online scam, same lang din. Yung kapag sa online is yung gambling, di ba? Kaya nga nag-trending si Ivana kasi di ba namimigay siya ng iPhone, tapos ano pala, may pinapaano siya na sugal, and stealing to earn money. So, di ba kung mapapansin nyo, ito, nagnanakaw ka ng money para makakuha ka ng money, or nagnanakaw ka, basically stealing. So, di ba nag-innovate? So, yun yung, eto din, nung first na narinig ko talagang innovation, sabi ko sa sarili ko, hala, positive innovation. Hindi talaga, te. Kasi, yung tao is ina-accept niya yung goal, pero gumagawa siya ng mga unethical or illegal methods. Okay? Yun yung sa innovation. Social work example, yung client daw gusto niya ng financial success. Pero, nag-commit siya ng estafa instead na mag-earn siya ng legal employment. So, parang, nag-commit siya ng other illegal or unethical method para makakuha siya ng legal employment. For example, gumawa siya ng ibang mga bagay, or parang nanloko siya, or gumamit siya ng ibang resume, or bigla niyang pinaganda yung resume niya kasi kahit hindi siya nakatapos, ginawa niyang, ay, nakapagtapos ako sa Harvard, ganun, tapos ganito, ganyan. So, yun yung tinatawag nating illegal methods. Okay? So, I really hope na understand niyo yan. And then, dito naman tayo sa ritualism. So, ano ba yung tinatawag nating ritualism? Ritualism from the word itself, ritual. Okay, ritual. Hindi ko alam kung, syempre dapat alam niyo na ang ritual, diba? Grabe naman. X niya yung goal, or hindi niya tinatanggap yung goal, pero okay siya sa means. Ang ibig sabihin, yung tao na to is no longer, hindi na niya talaga, parang wala na siyang paki sa goal ng society, pero continues to follow the rules and routine. Ito naman, 'di ba, doon sa conformity, nagfo-follow pa rin siya doon sa goal. Check 'yon. And then doon sa innovation, nagfo-follow pa rin siya sa goal. Ito, parang stagnant na siya, yung neutral na, nasa gitna na talaga siya. Kasi, yung tao na daw to is, okay siya sa goals. Like, okay, tanggap ko, ganito, ganyan. Pero, okay, tanggap ko. Parang, okay, wala na akong pakialam sa goal ng society. Like, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero, gagawin ko pa rin yung mga rules and routines. Example, ha? Para mas maintindihan natin, ito yung example ko. Yung employee daw is who no longer seek promotion. Yung employee daw na parang napagod na siya maghanap ng promotion kasi hindi na siya napopromote, ganyan-ganyan. Pero kaya nawala na siya ng pag-asa, sabi niya, ay, hindi na ako mapopromote. Pero faithfully report to work everyday, pero nagtatrabaho pa rin siya.
Okay? So, parang nawalan ka na ng gana sa mundo, pero nabubuhay ka pa rin. Yun yung sa ritualism. Kumbaga, more like routine na lang sa'yo yung isang bagay, hindi na siya yung purpose mo. Parang wala ka ng hope or purpose or wala ka ng inihintay na himala. Pero ginagawa mo yung part mo as a person. For example, may mga studying techniques kasi na, example ha, hindi nila sinasabi na papasa ako ganyan, ganito, ganyan, pero ginagawa pa rin nila yung part nila. Sabi nila na, okay, kahit hindi na ako makapasa, at least nagsistudy ako. So, parang ganon, ritualism. At least, ginagawa ko yung isang bagay na makakapagpunta doon sa goal ko. Wala na akong pake kung anong mangyari. Yun yung ritualism. Okay? Someone na nagfa-follow ng procedures without ambition. So, wala na siyang pake kung anong mangyari as long as ginagawa niya yung part niya sa society. Okay? So, a social work example, yung government employee daw, nagpa-perform siya ng daily task or ginagawa niya pa rin yung trabaho niya correctly, pero nag-stop na siyang mag-strive for career growth. Parang nagtatrabaho na lang talaga ako para sa pera. So, wala na akong pake kung magkaroon ako ng career growth, wala na akong ganito, ganyan, at least nagtatrabaho ako, yun lang. So, yun ang ritualism. Okay, so kung mapapansin nyo kanina, conformity to innovation, medyo positive, negative, and then eto naman, negative to positive, so parang neutral lang to, itong number 3 talaga. Okay, so dito naman tayo sa number 4. Retreatism, Sharon, hindi nyo pa to alam, retreatism, meaning retreat. Ano ba yung retreat? Yung ayoko na? Like, ayoko na talaga, te. Kung mapapansin nyo, X. Hindi na siya, rinireject na niya, or the person rejects both society's goals and legitimate means withdrawing from society. So, retreatism talaga, wala na. Ayoko nang gawin. Wala na akong gustong gawin, or basta ayoko na. Yun lang naman, retreat. Okay? Like, kanya-kanya, 1, 2, 3, kanya-kanya na go. Parang ganon ang atake niya. So, yung sa TikTok. So, yun yung atake. Yung 1, 2, 3, kanya-kanya na tayo. Okay? So, yun yung retreatism. Example is yung substance dependence leading to social withdrawal. So, di ba kapag may mga nagda-drugs, and usually talaga, nagiging dependent sila sa mga drugs, ganyan. So, wala na din silang paki sa society. So, parang ganun, kapag nag-drugs ka, okay, wala na akong paki sa inyong lahat, Pagod na ako sa mundo, gagawin ko na yung gusto ko. Parang super negative na talaga ang retreatism. Tandaan niyo sa retreatism, like, super duper negative na siya. Chronic alcoholism is yung lasinggero na talaga siya, Wala na siyang pake sa buhay niya. Like, maging lasinggero na lang siguro ang goal niya sa buhay. Homeless individual who has, or yung homeless daw, or yung walang bahay na tao na nakapag-disengage sa trabaho at social expectation, context dependent. Ito naman is yung walang bahay daw na tao is parang ayaw niya magtrabaho and wala na siyang ina-expect sa society. Like, wala na akong pag-asa, wala na talaga. Ang isipin niyo sa retreatism, like, wala nang hope, wala nang pag-asa, wala. Kaya ayoko na. Yun yung, kung makakapagsalita man ng retreatism, yun yung ini-emphasize niya. People who isolate themselves and no longer pursue societal goals. Yun sinasabi ko, yung mga tao daw na ina-isolate nila yung sarili nila and wala na silang pakialam kung ma-pursue ba nila yung goals ng society. Like, I don't care. Parang ganun. Social work example, yung client is nag-drop out siya sa school or umalis siya sa school tapos ayaw na niya magtrabaho, nagde-drugs na siya and in-isolate niya yung sarili niya sa family at saka sa community. Like, ayoko na sa inyong lahat. Wala nang pag-asa ang buhay na to. Okay? Hindi pa naman siya suicidal, pero nasa na siya, like, ayaw na niya talaga. Okay? Ito naman, rebellion ay, kung yung retreatism, ayaw ko na, pero wala siyang masyadong ginagawa, like, parang yung harm lang niya is sa sarili niya. Etong rebellion naman, worst of the worst of the worst. Okay? Rebellion meaning rebel. Kumbaga, reject both and replaces both. So, yung tao daw na to is nireject niya yung existing societal goal at saka means. At saka nagsisik siya ng replacement talaga ng bagong new goals and system. Ito yung nagre-rebelde. Hindi ko na alam, kung hindi nyo pa maintindihan ng nagre-rebelde. So, ano bang ginagawa ng nagre-rebelde? Nagre-rebelde meaning, ayoko na, Like,
susunugin ko ang ay. Hindi gano'n. Pero somehow gano'n talaga ang rebellion talaga. Kumbaga, ayaw na nila sa bahala kayo sa buhay nyo. Yung nagde-drugs kasi, okay, harm ko lang isa sarili ko. Pero yung rebellion, hindi. Kung ayoko na, nag-withdraw na ako or ayoko na talaga sa lahat, kailangan mapalitan yung system. Kailangan makabuo ako ng isang sandigang ay. Parang mga ganon, mga revolutionary movement. Tingnan nyo sa example. Revolutionary movement seeking systematic change. Like yung pagbabago talaga. Okay? Somewhat ano to siya ha? Somewhat positive. Pero at the same time negative. Kasi may goal ang society at saka means pero nire-reject mo para gumawa ka ng bago. So kahit ano pa yung pinaglalaban mo, pero parang mali pa rin siya kasi nire-reject mo pa rin ang society. So parang ganun, kahit na ipaglaban natin ang rebellion talaga, more likely nasa internal core na nila na gusto kong may baguhin pero hindi ko susundin ang sistema pero magbabago ang lahat. Parang ganun yung pinaglalaban niya. So yung mga group daw, eto example niya is group advocating a completely different political or economic system through organized social change. Oh, from the word itself, completely different. Eto yung mga sinasabi nila na black shirt. Basta, hindi ko na mag-ano, baka kasi iba yung isipin nyo. Basta yun, nagre-rebelde sila. Okay? Yun lang naman ang punot-dulo ng rebellion. So, social work example niya is yung community organization daw is nireject nila yung ineffective local policy tsaka nag-propose sila ng bagong or new participatory governance model. Ito, positive to siya na example kasi it talks about yung community organization daw is nireject. Kumbaga, ayaw na namin ng walang kwentang local policy na yan. And ito yung gusto namin. So, magpo-propose or nag-propose sila ng bagong new participatory governance model na makakatulong sa kanila as a community, hindi lang dahil makakagain yung barangay hall nila ng kahit na ano. Okay? So, rebellion may it be used kung pwede siyang gamitin in a positive way na change, pwede din siyang magamit in a negative way. Pero, more likely, change ang pinaglalaban ng rebellion. Kumbaga, dapat may pagbabago. Yung retreatism kasi, parang sinabi mo lang na ayoko na sa society, ayoko na talaga sa lahat. Pero ang wala kang binabago sa sarili mo, actually nagiging worst ka pa. Yung rebellion may pagbabagong nangyayari. Kumbaga, replaces them with new goals and system. Kumbaga, babaguhin ko ang sistema. Ay, sino ka ba? So, yun. And then, I think yun lang. So, thank you so much for listening and I really hope may natutunan kayo. I'm very sorry talaga, guys. As in, hindi ko na kayang i-handle yung emotions ko, yung sa family ko, yung dito pa sa TikTok. Like, overwhelming na talaga. Pero, if you're looking for something na, for example, kung gusto niyo ng online coaching, magsa-start ako. Anong date ngayon? Date ngayon is July 28 or 28 ba ngayon? Oo. I think July 28 ngayon. And then, magsa-start kami ng online coaching ko for 1 month before the swele. Magsa-start ako sa August 3. So, kung mapapanood nyo man to sa August 3 or tatapos ng August 3, pwede pa rin kayo mag-enroll kasi recorded yung mga live session. And yung mga live session, kapag nare-record, isi-send ko lang din kung hindi kayo makaka-attend ng live session. So, ang bayad lang is 499 kung ikaw lang mag-isa and then 349 or 349 kung dalawa kayo or more. Okay? So, tell your friends or your classmates or anyone. So, thank you so much for listening and I really hope na pumasa kayo and I'm very thankful for you all so much as in talaga. So, thank you so much for always waiting for me patiently and for always supporting me. So, yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!